Ah, andito naman tayo para makapag-vlog. So, mula nung mag-upload ako galing sa Bicol, ngayon na lang uli. Ng Biyernes, hindi ako nakapag-vlog. Kasi ang binasbasan ko dito, mga lilima lang. Kaya hindi ako nakapag-vlog. So, ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo. Medyo matagal na nalimutan na balik-aral tayo. Ito po, napaka-importante po ng magiging topic natin ngayon, ano? Total, naibigay ko na naman sa inyo. Reviewin nyo lang yung masasabihin ko rasyon. Napaka-importante po nun. Unang-una, gusto mo lumakas ang iyong espiritual. Pangalawa, kung gusto mong gumana ang mga orasyon. Pangatlo, kung paano mo mararamdaman na tumatalab, gumagana ang mga orasyon. Doon po muna tayo. Aking uunahin kung paano mapalakas ang espiritual. Balik po tayo. Ayoko nang magbabanggit na kung sino-sino iba-ibang mga vlogger dyan na espiritual. Nakikita ko sila nagmamagaling. Nagme-mention, ayaw na lang i-focus nila yung sarili nila. Kung ano yung kaalaman mo, i-share mo. Hindi yung nagmamagaling ko kumpara pa dun sa iba. Pero bandang huli, magbebenta din ng mutya. Magbebenta rin kung ano-ano, ng medalyon. Ganun naman talaga karamihan simula eh. Ayan, may bago naman vlogger. Nagmamagaling na naman. Kaya Metatron daw sila. Pero pag mayabang mo Metatron, naku, tigilan natin. Basta kayo, ito, makinig kayo. Kahit kailan, hindi tayo nagpapabayad ni Singkunduleng. Sa panggagamot, sa pagbibigay ng mutya, sa pagbabasbas, walang bayad. Ang pinakabayad namin dito, pumunta ka dito, sakripisyo mo, yun ang bayad. May langis ka pa rito libre. No. 3 taon na rin ako nagbablog. Basta yun ay binibigay ko libre, walang bayad. Ngayon, may nakita naman akong vlogger. Kesa daw na wag daw magpalinlang, kesa daw sa mga nang unang gagaling eh. Nga bandang uli, nagpapabayad. Kaya ayoko nang bumanggit yun. Basta kung ano lang tayo, yun na lang. Bahala na kayo mag-judge dyan. Papalakas na lang natin ang yung sa atin, sa spiritual. Yung maniwala, at yung hindi maniwala, gusto nyo sa kanya maniwala, bahala kayo. Pero ako, subok ko na how many years na to. Ramdam ko sa aking katawan yung kalakasan. Ramdam ko yung sa mga iwas panganib. Ramdam ko yung sa mga aksidente sa kunat kabal. At ramdam ko mismo sa aking katawan. Ako yung senior citizen na rin. Pero ito, may Satur. Satur pa lang ang karga niyan. Pero pag kinargahan natin to ng igsak, igmak, igulhum, at ito'y isinuntok mo, parang ang sumuntok, si Pacquiao. Yun lang. Igsak, igmak, igulhum. Sa suntok yan. Ngayon, balik tayo sa kung paano palakasan espiritual.
Balikaran lang tayo. Ang pinaka-debosyon, walang bilang. Hindi 49 days. Kaya pag may bilang ka, nagdebosyon, pati mga orasyon mo may bilang din. Maniwala ka sa akin. Na andun ba ka orasyon, gagamit ka na 108 na orasyon. May 7. May kung ilang bilang. Kasi nga, ang devotion mo may bilang. Oh. Ngayon, ito gusto mo, devotion na walang bilang. Ito ang devotion. Kasi pag ikaw nag-devotion ng 49 days, lahat ng orasyon mo may bilang. Tatandaan mo yan. So, ito, ang devotion. Ang devotion ko, ito lang. Humingi ng kapatawaran sa Ama bago matulog, ha? Isuko mo ang iyong sarili ng mababang loob. Humingi ka ng iyong kapatawaran sa iyong mga naisip na masama, sa iyong nakitang hindi maganda, at higit sa lahat, sa iyong mga nasabing masama. Ayan. Yan ang aking debosyon. Tapos, pag nakahingi ka na ng tawad, humiling ka na kung ano ang gusto mo sa buhay. Kung ikaw may karamdaman, hilingin mo. Kung gusto mong anak mo mapagaling, hilingin mo. Kung ano man ang sakit mo, ano pa man, kung anong gusto mo, wag lang ang yumaman, ha? Kung ang hilingin mo lang yung sapat na, yung may kaginhawaan, may katahimikan, may kasayahan sa puso't isipan at kalooban, panalo ka naman. Bibigyan ko kayo ng tip. Nang una, nang ako ay may sakit, akala ko ang paghiling sa gabi-gabi, ay hiling lang, isang gabi lang ang may sakit nararamdaman. Hindi pala ganon. Sinusubukan ka pala niya eh. Susubukan ka kung hanggang saan ang iyong pananampalataya. Ako natakot na nga, pa-doktor na nga ako eh. Yung sama na ng tiyang ko. Naandun na yung nangangasib. Naandun yung hindi ko na kaya ang sakit. Naandun yung sa gabi hindi na ako makatulog. Pero, gabi-gabi kong hindi ako sumuko sa awa ng Diyos. Siguro 3 buwan hindi ako nag-take ng anumang gamot. Pero ito nang huli, sa takot ko nga, dahil sabi ko, huwag mo akong pababayaan. Ako po'y humihingi sa aking mga pagkakasala. Tao lang tayo lahat eh. Lahat tayo. Nagagawang kasalanan. Hanggat nagmumuklat ang ating mata at nagsasalita ang ating bibig, may kasalanan tayo. Sa awa ng Diyos, gumaling ako. Nawala yung sakit ng sikmura ko, ng tiyan ko. Ang alam ko, may bitukan, may cancer na ako sa bitukan. Pero puro yun ang amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinagbigyan tayo ng ating kahilingan. Pinagaling niya tayo sa kanyang pangalan, sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Yun po ang pagdidebosyon sa gabi. Pagising mo sa umaga, ang gagawin mo lang walang iba. Hindi ka pa naihi. Pagbangon mo pa lang, hindi ka pa nagmumumog, hindi ka pa nagsasalita na kung ano-ano. Isa lang. Salamat po, Ama. At ako'y ginabayan mo sa aking pagtulog, sa aking mahimbing na pagkakatulog, at ako'y sinamahan mo. At salamat po, malayo ako sa mga disgrasya at mga bangungot. Buhay pa po ako at may panibagong bukas na aking kakarapin. Sa pamamagitan mo, ako po'y sumasamba sa iyo, sumasampala tayo sa katotohanan at sa Espiritu. O yan,
Sa umaga yan, buhay sa gabi. O yun na, doon na tayo. Ngayon, okay na yun. Nakapag-debosyon ka na. Pangalawa, paano mo mararamdaman ngayon dahil nga sa spiritual na gumagana ang iyong orasyon? Hindi gagana ang orasyon mo kapag hindi ka pa lubos o ganap sa spiritual. Dahil may naglalaro pa dyan sa kukukote mo na hindi lubos. Nagsasalita ang iyong bibig, wala dito. Nagsasalita ang bibig sa pamamagitan nito, kaya hindi tumatalab sa iyo ang mga orasyon. Tatalab lang ang orasyon kapag kasama ito. Ito. Pagdating sa spiritual, hindi na kailangan ito. Sa spiritual, ang unang-unang lalabas sa spiritual, ito. Ang kasama niya, ang paggumana, ito. Alam niyo na ang mangyayari. At yung sa spiritual, siyempre lahat, sabi ko, nagsisimula dito dahil bubuga yan, salita yan. Pero pag yan ay nanggaling dito, epektibo at sigurado. Diyan po malalaman kung tumatalab ang orasyon. Okay? Ngayon, paano mo naman mararamdaman ang orasyon? Madali lang. Mararamdaman mo yan sa iyong katawan. Kapag may kakaiba sa iyong katawan, yung dating ikaw ay hindi na yan ikaw. Malayong malayo na. Nagkakaedad ka pero hindi nagbabago yung lakas mo. At iisipin mo, mas nakakatakot ka ngayon na makapaminsala, kaya papasok sa isipan mo, hindi mangingibabaw ito, kundi ito. Pinipigilan ito. Sapagkat, pag ang iyong mga orasyon at malakas ang espiritual, makakapaminsala ka ng mga elemento, makakapaminsala ka ng mga mortal, lalong-lalo na sa pisikal na mga individual na tao. At ang ipinagmamalaki ko lang sa aking kaalaman, sa aking mga hawak at tangan, hindi po kami hirap sa pera. Yan po ang ating ipinagmamayabang, ipinagmamalaki. Bagamat kakaunti lang ang pera namin, pero naandun yung kasiyahan, kapanatagan, sapat na sa amin. Hindi tulad ng dati, libo-libo ang hawak mong pera, wala kang kapanatagan, lagi ka pa rin kapos sa pera. Yun ang pagkakaiba ngayon. Spiritual. Hindi ako gumagamit ng mga galing sa sementeryo. Hindi ako gumagamit ng tungkol sa mga patay. Sapagkat ang gumagamit niyan ay hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Unang-una dyan, ang hirap sa buhay. Meron akong alam, nagbebenta, may tuay-tuay ito sa katawan, nagbebenta na kung ano-ano, libo-libo ang pumapasok, pero kapos pa rin.
araw. Sikat nga eh. Nandiyan sa Maynila eh. Pero kapos pa rin. Kasi puro panluloko. Ako, magpabasbas, walang bayad. Sa panggagamot, walang bayad. Ang mga mutya akong ibinibigay, walang bayad. May libre ka panlangis sa akin dito na wala kang babayaran. Ulitin ko, ang pinakabayad mo lang, sakripisyo. Yun ang bayad dito. Kaya mga kautol, hindi ko sinasabing ako lang ang paniwalaan nyo. Mag-search kayo. Mag-search kayo. Basta sinabi ng Panginoong Hesus, sa mahihirap na yan, nandiyan ang aking mukha. At doon, sa sambahan ng kanyang ama, nagalit ang Panginoong Hesus Kristo noon sa mga mangangalakal na ginagawang palengke o kalakal ang sambahan ng kanyang ama. Ganon din yun. Pag ikaw ay nagbebenta na ng mga kung ano dyan sa tao, may kasalanan ka na. Ako po ayoko magbenta. Magbibigay na lang ako. Kaya sa awa ng Diyos, kahit walang napasok, ang YouTube ko nga ito, may makukuha na ako. Pinag-open account na ako ng YouTube. Hindi ko pa rin kinukuha. Siguro kung ako'y kapos na kapos, lagi, maaaring kinuha ko na yan. Ay hindi po. Maalwan po sa pera. At higit sa lahat, yung pangangailangan namin mag-asawa, ay natutugunan. Hindi ko po ginagamit ang spiritual para magkapera. Kaya kung ano man po ang aking mga hinihingi ko sa Diyos Ama, ipamagitan ako ng bugtong na anak ng amang Diyos na si Jesus Kristo, na ako'y mapatawad sa aking mga pagkakasala, mga pagkakamali, pagkukulang sapagkat ako'y tao lamang. Uulitin ko, sa tuwing magmumuklat ang iyong mata at bubuk ang iyong bibig, may kasalanan ka na. Huwag niyo laging kalimutan niya. At muli, ito ang inyong maestro, Tatay Lagalag, na nagbibigay muli sa inyo ng mga payo dito sa ating sa GIUFCI, Haring Bato at Bakal, Team Lagalag. Shout out sa mga ating subscriber at sa ating mga viewers. Yung hindi pa, ang ating viewers is almost nasa 800,000 na. O yung viewers natin na hindi pa nakakapag-subscribe, please naman, mag-subscribe na kayo, tapos i-click ang notification bell upang magkaroon kayo ng mga update sa ating mga bagong upload. At muli sasabihin ko sa inyo, wala pa akong sahod sa YouTube dahil ayaw ko pang kunin. Bagamat nasa 800,000 na ang ating viewers o something, ang ating subscriber naman ay 3,764. Ayan. Kahit pa paano may sahod tayo sa YouTube, pero hindi ko kinukuha. Saka na yun. Muli, basbasa ng kayo ng Ama sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. In nomine Patre, et Filii et Spiritus Sancti, salva mo. Amen.